Hey yo, what is up you guys? Welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako eto, okay naman. So, ayun na nga. Medyo na iba na naman yung setup natin. No? Um, Sabi ko nga, nag-experiment pa ako kung ano yung magugustuhan kong setup, forma ng mga videos. Ano ba yung magugustuhan ko na lightings. Yan. At syempre, tinitignan ko rin kung ano yung mas magugustuhan nyo, syempre. So, tinitignan ko kung anong traction yung makukuha natin. Depende sa kung ano yung magiging ng traction. Depende sa setup natin. Yun. So, ayun. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, eto, I received a very good question. No? Merong isang artist. Hindi siya tattoo artist, no? Isa siyang artist na gusto niya ring mag-tattoo. So, tinatanong niya ako, mas okay ba na maraming style na alam sa tattoo or mas maganda na mag-aral ka lang ng isang klaseng style tapos yun yung i-perfect mo? Well, sagutin natin yan. Depende kasi yan eh. It's very subjective, no? Depende sa tao, depende sa artist. Pero, intro muna tayo bago natin sagutin yan. And, we're back. So, pasensya na kayo. Medyo hindi ko masyadong nilalakasan yung boses ko kasi madaling araw na. It's almost 3 a.m. No? At natutulog si Labi Dudes baka magising. So, hindi ko masyadong nilalakasan yung boses ko. Sana maganda yung audio natin. Pero ayun, sagutin na natin. The question was, mas okay ba na maraming alam na style sa tattoo or isang style lang yung alam sa tattoo? Well, actually, nagawa ko na ng video dati yan. Pero, sagutin natin ulit yan. Magandang topic yan. Pero, let's try a different approach in answering this question. No? So, eto kasi yung take ko dyan. No? Kung nagsisimula ka pa lang, what I suggest is, of course, mag-aral ka ng isang style na magugustuhan mo. Pero, paano mo ba kasi malalaman kung yun yung style na magugustuhan mo at yun yung style mo as a tattoo artist? Well, syempre, kailangan mo rin pag-aralan yung iba't ibang klase ng style. Kasi, syempre, kapag nag-aaral ka mag-tattoo, feeling ko, para sa akin, hindi kasi parang pag meron kang isang gustong style ng tattoo, kapag nagsisimula ka pa lang, yun na agad yung parang sasabihin mo na, hindi, ganitong klaseng tattoo lang gusto kong gawin. Or eto lang talaga yung style ng tattoo na gusto ko. Well, nangyayari naman yun sa iba. There are some artists na talagang very, parang, what we call them, like purist, na yun lang talaga yung gusto nila. Decided na sila before going into the tattoo industry, the tattoo world. Meron na silang isang gustong style. So, yes, pwede naman yun, nangyayari yun. But, syempre, hindi mo kasi malalaman hanggat hindi mo siya ginagawa. Hanggat hindi mo siya parang nasusubukan. Diba? Kasi ako, when I came into the tattoo world, no, nung nagsisimula ako, kasi ako, I started as a painter din. As a painter, naggagawa ako ng mga wall art, murals, yan. And nung mga panahon na talagang nagdo-drawing pa lang ako, nagpe-paint ako, yeah, I was never really a fan of black and gray na mga art, no? Yung mga drawing ko noon, feeling ko kasi, for me, no? Kapag gumagawa ako, nagdo-drawing ako, nag-sketch ako, kapag hindi siya nakulayan, feeling ko parang sketch lang talaga siya or hindi siya tapos. So, I'm very much into colors before going into tattoos. So, nung nagsisimula ako, sabi ko, ayoko talaga ng black and gray.
parang feeling ko hindi ako gagawa ng black and gray. Tapos eventually, habang tumatagal, nagtatato ako after 10 years. Actually, sobrang tagal, 'di ba? After 10 years, tsaka ako na-realize na parang mas gusto ko pala yung black and gray. Yun, parang nag-mature ako sa tattoo. Nung nag-mature yung pag-iisip ko sa tattoo, tapos kasabay na rin sa tagal ko nagtatattoo, parang mas nai-inlove ako sa black and gray. Tapos halos nung tumatagal, parang puro yun na lang din yung ginagawa ko. So, ngayon, na-realize ko na parang mas gusto ko yung black and gray na tattoo. Tapos puro doon ako nagpo-focus ngayon. At puro ganun din yung ginagawa ko. Mas natutuwa ako doon. Hindi ko alam. Siguro, I don't know if I grew parang kinalakihan ko or parang paano ko ba sasabihin to? nung nag-mature ako sa sarili ko, sa tattoo, yan, sa art ko, parang mas nawalan ako ng amor sa tattoo na colored. Or hindi naman nawalan ng amor, pero parang nawala yung enthusiasm ko every time nagagawa ako ng colored tattoo. Tapos parang mas na-excite na ako kapag black and gray yung ipapagawa sa akin or yung gagawin ko. Yun. So, parang ako by experience, no, sa nangyari sa akin, na-realize ko na parang sana pala mas nag-focus ako sa black and gray. Parang ngayon, sa tagal ko na sa tattoo industry, bigla akong nakulangan sa parang sa capabilities ko sa paggawa ng black and gray. Kasi nga, hindi ako nakapag-focus doon dati. So, mas nag-focus ako sa colored. Yung mga pinag-aralan ko, mga pinractice ko, pure colored. Tapos ngayon, parang nangihinayang ako dati pala. Nag-focus ako sa black and gray. Parang ito pala yung magugustuhan ko talaga. So, yun. Ganun yung nangyari sa akin. Pero ito, to answer the question, no, kung nagsisimula ka pa lang, I really suggest na pag-aralan mo rin lahat ng style ng tattoo. Kasi, again, you'll never know if baka mag-iba pala yung gusto mo. Diba? Not just black and gray or colored. What I mean in the sense na yung style ng tattoo. Ako kasi, for me, I differentiate yung style ng black and gray tsaka yung style ng colored. Magkaiba rin ng atake yun. So, magkaibang style din siya. So, for me, hindi lang siya dahil colored or black and gray. When it comes to tattoo, it's a style ng pagtatattoo kung black and gray or colored. So, I differentiate it. Hindi lang dahil sa kulay or dahil walang kulay. Yun. Kapag bago ka kasi, depende yan sa ano ba yung gusto mong path pagdating sa tattoo. Gusto mo bang gawin tong business talaga? So, if you wanna parang do it as a business or pursue tattoo as a business, I suggest you do everything or every style that you can learn. You try to learn every style kasi hindi mo alam kung anong style yung gusto ng kasunod mong customer, diba? Yun, if for business mas feeling ko kasi mas marami kang makukuha ang customer or mas magiging malawak yung market mo kapag mas marami kang alam na tattoo styles. Pero pwede din naman katulad nga nung iba, 'di ba? Like there are some mga business or restaurant na diba, isang klaseng ulam lang yung tinitinda nila, isang klaseng pagkain lang yung tinitinda nila. Pero since naging specialty nila 'yon, may market pa rin sila. So depende 'yan. Kung talagang sobrang galing mo sa style na 'yon, well, it makes sense na yun yung maging focus mo, yun yung maging, doon ka makilala na, halimbawa, si artist na ganito, sobrang galing nito sa pagdating sa portrait, diba? Tapos puro portrait lang yung ginagawa niya kasi yun din yung gusto niya. Tapos doon din siya magaling, doon din siya nakilala. So yung market niya, puro portrait din. So lahat ng pupunta sa kanya, puro gusto magpatato, portrait, diba? So pwede rin naman yun in a business
sense, 'di ba? Pero for me talaga, mas malawak yung market kapag dating sa tattoo kung mas marami kang alam na style. Kasi nung ako ay nagsisimula, syempre I have a tattoo shop, and yung mga walk-in, meron kasi mga papasok na walk-ins na hindi naman nila alam na eto yung style mo, eto lang yung ginagawa mo, or ganito lang yung talagang style na gusto mong gawin, or yung shop mo kilala lang sa ganito. Kasi if you have a physical shop, hindi mo mawala yung mga walk-ins eh. So kapag may mga walk-ins na iba yung gustong ipagawa, diba? Pag tinanggihan mo sila, it's parang pagdating sa business, sayang, diba? Pero syempre, darating talaga sa punto na ganun. So kung iba yung market mo, okay lang naman yun, diba? Hindi naman masama kung isang style lang yung ginagawa mo. And for sure naman, habang tumatagal ka sa tattoo industry, kapag tumagal ka na, kahit isang style lang yung ginagawa mo, once na ma-perfect mo yung basics, 'di ba? Sobrang kabisado mo na yung fundamentals ng tattoo. Feeling ko kahit anong klaseng tattoo naman kaya mo nang gawin. Kasi there's just basics nung mga tattoos. Pero syempre, pagdating sa art, again, it's very subjective. Like if you're very good at doing fine lines tattoos, tapos bigla kang gagawa ng mga tribal or traditional Americana, yan, o kaya mga Polynesian, which are very very heavy yung outline nila. Tapos ikaw magaling ka sa fine lines, it's gonna be an easier transition for you kasi mas mahirap mag fine lines kaysa gumawa ng heavy lines, 'di ba? Pero syempre, when it comes to yun, yung sinasabi ko na yun, na mas madali yung transition if you're very good sa fundamentals. Kasi nga, hindi ka naman makakagawa ng fine lines kung bagsak yung fundamentals mo sa tattoo. Kasi lining is very hard, diba? And kung pagdating naman sa style or doon sa tattoo mismo, sa art side ng tattoo, hindi kasi lahat parang makukuha yung, since hindi ka nga nakafocus doon sa, halimbawa mo, sa traditional tattoo, traditional Americana. So kung fine lines ka, kapag ginamitan mo ng fine lines yung traditional Americana, feeling ko parang hindi siya magpa-pop, hindi niya makukuha yung essence ng pagiging traditional Americana. Diba? Hindi ko din alam, siguro baka mamaya kapag sa fine lines talaga yung gusto mo, yung ginagawa mo, pag gumawa ka ng traditional Americana, hindi mo alam kung saan magla-lining ng makapal, ng manipis, or parang sa tingin mo, sa mata mo, as a fine line tattoo artist, kapag kinapalan mo yung linya nung traditional Americana, parang mapapangitan ka, parang gano'n. Like for me, kapag gumagawa ako ng, I tried doing mga pepper shading na tattoos, and tapos pagdating sa dulo, minsan bumabalik pa rin ako dun sa smooth shading na nakasanayan ko. Kasi mas gusto ko siyang tignan, mas nasanay din akong ginagawa siya. So, minsan, medyo nahihirapan din ako kasi nga, syempre, ibang style yung pepper shading, ibang diskarte yung pepper shading, di ba? Syempre, iba rin yung timplahan mo ng machine. So, ganun. Ako, kapag nagtatry ako ng mga ibang style, medyo nahihirapan din ako. Ibang usapan din naman kapag parang ang style mo talaga is traditional, heavy linings, tapos bigla kang pupunta sa fine lines. Kung hindi solid yung fundamentals mo, mahihirapan ka talaga mag-fine lines eh. Kasi ang hirap mag-fine lines. Kahit ako nahihirapan ako mag-fine lines. Tapos, there are some parang style din ng tattoo na hindi nagla-lining, talagang puro shading lang, composition lang yung ginagawa nila for parang mag-pop yung tattoo, heavy contrast, yan, tapos better composition and maarte siya sa
lightings nung tattoo or nung design. So, medyo coming from traditional Americana din, may hirapan ka din mag-transition doon. Kasi sa traditional Americana, iba din yung style, iba din yung ginagawa. So, medyo mahirap din kapag magta-transition ka. So, kapag kayong isang klase lang talaga yung ginagawa mo, there will be challenges doing other styles of tattoo. So, alam ko, merong kasabihan dyan yung jack of all trades. Diba? Sabi nila, mas okay daw kung marami kang alam. Pero, meron din namang ang take doon, di ba? Kasi mahaba yung kasabihan na yun. Jack of all trades, master of none. So, may nagsasabi na okay na yun. At least marami akong alam. Sasabihin naman ng iba. Kaso nga, marami kang alam pero wala ka namang na-master. Pero kasi mas mahaba pa yung kasabihan na yun. Di ba? Jack of all trades, master of none. Ano yung kasunod doon? Is always better than master of none. Parang ganon yung kasabihan niya. Well, marami kang alam, pero wala kang na-master. Pero, mas okay na yun kesa parang wala kang alam. Ganon. Depende kung saan mo gagamitin yung kasabihan na yun. Pero, pagdating sa tattoo, ako, I would say, by experience, paghanap ka ng isang style na ima-master mo, na talagang gusto mo, para meron kang pagkakakilanlan as a tattoo artist. Kasi ang pangit naman kapag parang hindi ka, alam lang nila sa'yo as a tattoo artist, hindi nila alam kung anong style mo, anong klase ng gawa mo, di ba? Parang wala kang sariling identity as an artist. So, I would suggest, find your own style. Pero syempre, may categories kasi yan eh. So, kasi baka sabihin ng iba, may sarili akong style, may sarili akong style. Pero merong category yan kung anong klaseng style nga ba yung meron ka. So, find your own style. Alamin mo kung anong genre ka ng tattoo talaga, anong niche mo sa tattoo. And then, master the fundamentals. Para kung gusto mo man gumawa ng ibang klaseng tattoo, di ba? It will be much easier to transition into doing other types of tattoos. Yun. So, ayun, sana nagets nyo yung gusto kong iparating na pagdating sa tattoo, hindi siya parang hindi siya objective talaga eh. It's very subjective eh. Kasi depende yan eh. If you're doing tattoo as an art, if you're doing it as a profession, as a job, as your main source of income, as a business, diba? Or you're just doing it out of passion, depende kung ano yung magiging style mo, yung gagawin mo. Kung mag-aaral ka ba ng maraming style or mag-stick ka lang sa one style. Yun. So, yun lang. By the way, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we have a new video dahil nag-upload ako ng video every Saturday, 7:30 p.m. Yun. Ano ba? Comment kayo sa baba kung meron kayong gustong mga pag-usapan, kung gusto niyo yung setup natin or mas gusto niyo yung previous setup or mas gusto niyo yung handheld, naglalakad, podcast style. Comment kayo sa baba para gawa natin ng video. Yun lang. Peace out.